So, ayan po, good morning po mga kapudi. Ngayon pong araw ay marami po tayong pa-order. So, hanggang mamayang gabi po tayo ay magluluto. Actually, hanggang mamayang madaling araw. So, ito po, naghihiwa na po si Mark Dennis ng squid ball kikiam para po sa ating sotang hundisado. At ito na po yung ating mga gulay para naman po sa special palabok. So, ang panlahok ko po doon ay puset at saka yung hipon. Tapos, ito po. So, nagpapakulo na po ako ng arnibal para po doon sa ating biko. Ayan, nagsaing na po ako kanina ng pangmalagkit. Ito, yung malagkit po. Sa rice cooker. Ayan. At, ang aking pong pa-order ay, ayan, sapin-sapin. Ito na po yung first layer, yung ating ube na may langka. Tapos po, ang aking second layer ay, ayan, second layer po ay yung cream style, corn, sweet corn, ayan. Hindi po yung whole corn ang ginamit ko, yung pong may cream. Yan po yung ating second layer. Tapos naka-ready na po yung aking latik at saka yung aking cheese pang ibabaw. So ayan, medyo messy po mga kapudi. Ayan, si Mark Dennis. Ayan, kita nyo, daming lata po doon, no? Mga kapudi. So, ayan, mamaya po, update ko po kayo sa iba pang mga gagawin namin, mga kapudi. Wait lang po. So, ayan, nilagay ko na po yung aking isinaing o nilutong malakit. Ihahalo lang po natin dito sa ating pinaimpuntong asukal na may gata. At konting asin. So, 6 cups of malakit rice. Tapos, ang ginamit ko pong gata ay ano lang po, 4 cups at saka po 3 cups ng sugar. Kasi po, ang ano po natin ay biko ay custard po yung ibabaw. Parang biko de leche po ang style. So, update ko po kayo mamaya mga kapudi. So, yan mga kapudi, ito na po yung aking pagkakamarinate ng chicken tocino. Order po yan ni Ma'am Ruby. Yan. Yan po ay 3 kilos na breast fillet ng chicken. So, yan po ay buong breast fillet. Sa palengke po, wala tayong mabibili niyan. Sa Pure Gold lang po. Pagka bumili po tayo ng puro breast lang sa palengke, kasama po yung buto niya. Sa Pure Gold po, o sa meat shop, mayroon pong mabibili kayong breast lang po, wala ng buto. Medyo pricey lang po, pero at least di na kayo mahirapang magtanggal ng buto. So, ayan po, meron po akong ginamit dyan na tinatawag kong curing salt with sugar. Tapos, meron na po siyang pangkulay. Nilagyan ko po siya ng isang latang Del Monte pineapple juice. At saka, nakita nyo yung mga namumuo na yan. Yan po ay skim milk. Yan, maglalagay po ako ng skim milk sa paggawa ng tocino. So, ayan, instead na pork ay chicken tocino. Tapos, ilagyan ko lang po siya ng ground black pepper na galing sa Batangas. Yung pong purong-puro. Konti lang naman po. Yan. Asin lang naman po yan. Marinate po natin yung ating chicken sa asin. Pag tumalab na, lagyan natin ng sugar. Tapos, yun pong curing salt na may konting sugar. Yun po yung may kulay. Or kung gusto nyo po na hindi artificial food color, yung natural lang po, ay yung pwede yung atsuete. Ayan, atsuete po. Tapos po, antayin ko lang po kumapit yung mga lasa sa tocino at ipipreser ko na po siya by kilo. At bukas po ay i-deliver po natin. So, meron na po ako sa freezer ng yung ginawa ko po kahapon na beef tapa. Ayan, di po ba na i-vlog ko po yan yung beef tapa. So, yung pong gawa ng tocino at beef tapa, kung gusto niyo pong malaman yan. Yung mga nauna ko pong vlog, meron po ako niyan. Yung beef tapa at saka yung pork tapa po yata ginawa ko na yun. Tapa at saka tocino ay sabay ko pong ginawa. Isang vlog lang po yun. Lalagay ko po yung link dyan sa vlog ko na to para po, ayan, kung gusto niyo pong matuto or kung di pa kayo sanay, i-follow nyo lang po yung direction o direction. So, ayun po. Na-marinate po ako ng tocino kanina. Ayan, niluto ko na po itong mga ito, nabibili na po itong nakapak. Ayan. 400, 350, 300, 350, 300, 350. Ayan, for only 350. Ayan. Ano po yan? Yung balat na. Nakapak po siya at frozen. So,
Niluto ko na po siya. Binanlawan ko lang o hinugasan, tapos nilagyan konting asin. Tsaka ko po siya hinalabos sa kawali. Yan po ay panahog o panglahok bukas sa special palabok po. May order po ako ng extra big na palabok at gisadong sotanghon. Ito po yung aking relleno. Ayan. Yan po ay bestseller ko rin yan. Lalo na pag magpapasko. Sinupot-supot ko na po siya ng isa kasi po ay bala ko i-freezer para po pagka bukas biniyahe po ng Marikina at Novaliches ay hindi po siya mangasim. Pero mainit-init pa po, sir, kagagawa lang. Pero nilalamig ko lang po ng konti at ayan, supot-supot ko siya. I-freezer ko ng isa-isa. At pagka po na-frozen na siya, bukas i-cling wrap ko po. Babalutin ko ng cling wrap at saka po natin i-deliver. Bali, 6 po siya. Ayan. Tapos, ito po yung aking panlahok bukas sa sotanghon gisado. Yan, chicken breast 1 kilo. At saka ayan, naglaga na po ako ng itlog para po sa toppings ng ating special palabok at sotanghon gisado para bukas. So, yan mga kapudi. Gagawin naman natin ngayon yung ating fruit cake. Pagkatapos natin gumawa ng tocino. Ayan, ang ating chicken tocino. So, meron ako dito isang can ng fruit cocktail. Ayan, yung regular, yung medyo maliit lang. Tapos, ayan, meron akong, ayan, kita nyo? Mixed nuts. Yan po ay yung ating cashew nuts at saka yung madilim yata. Yan, almonds at saka peanut. Yan, 3 klase ng nuts ang meron sa ating fruit cake. Tapos, lalagyan ko siya ng 1/4 ng ano yan. Oh, madilim. Pasas. Sorry, medyo madilim po mga kaputi. Gabi na po kasi ako gumagawa. So, ayan. Gagawa tayo ng fruit cake. Ayan, lagay ko po yung 1/4 nating pasas. So, ayan. Pasensya na dahil ayan, yung pasas natin ay dried raisins. O, pero ito yung ubas. Ayan. Okay, marami. Yan, medyo dumilim po mga kapudi, no? Kasi ako lang nagbibideo, gabi na po. At sila ay busy. Tapos, sa katabi po niyan, ay meron tayo ditong pinaghalo na ito, sour cream and baking soda. Nakaset aside na. So, lagyan ko muna po ito ng 1/4 cup ng ating harina. So, wait lang. So, idadust natin ng 1/4 cup na all-purpose flour, yung ating mixed nuts and yung ating pasas at saka yung ating mixed fruits. Ayan. Yung ating tropical fruit cocktail. Ayan. So, dakasasin nyo, dito ko sa malaking kawali nilagay. Kasi ginagamit ko po yung isang planggana. Ayan. Marami po ako stainless sa planggana. Nakatabi lang. So, okay lang po yun. Ngayon, ito-toast po natin to. Ayan. Saglit lang po mga kapatid. So, ang gagamitin ko dito na flour ay 4 cups. So, sa 4 cups na yun ay nagbawas ako ng 1/4 cup. At itinost ko dito sa ating mixed nuts, sa ating cherries, at saka yung ating mixed fruits na fruit cocktail. Ayan. So, matitira na lang po sa atin ay 3 cups and 3/4 ng ating all-purpose flour. So, mga puti, habang nakaset aside ang ating sour cream at saka yung ating ayan, mixed nuts at saka mixed fruits at saka yung ating cherry. Ayan, meron ako dito 2 cups of sugar, white sugar. Lalagyan natin ito. At imimix natin yan hanggang maging fluffy o matunaw na yung ating butter. So, wait lang mga kapudi. At mix ko po muna. So, napansin nyo po ay, ayan. Nagkukumbay na po yung ating sugar at ang ating butter. So, ayan. Kung wala tayong mixer, wala tayong mag-inerte, lahat naman tayo nag-start sa, ayan, sa wire whisk, diba? So, tsaga-tsaga lang tayo. Ayan. Tapos, pwede na po nating i-add yung 2 itlog, pero 1 by 1 po.
So, ayan, lagay ko na yung isang itlog. At, halo muna. Bago natin uli ilagay yung isang itlog. Pag well combine na po, ang ating mixture ng dairy cream, at white sugar, at saka yung isang egg, at saka lang po natin ilalagay yung isa. Ayan. Ngayon, yung isa naman po. Ayan, mas malakas ang untog ng itlog, mas less po yung babaksak na balat ng ating itlog. So, meron isa, tanggalin natin. At bulat ng kamay. Tapos, ayan, mix po tayo ulit. Kita nyo, medyo runny na yung ating mixture ng sugar at saka yung ating butter. Tapos, papatunaw pa yung ating butter. Aba, papatunaw yan ay magiging mas runny o matubig, malabnaw yung ating mixture na sugar at ng ating butter. So, ayan. Halo lang. Tsaga-tsaga lang tayo. Pagkatapos natin mix ay ililipat natin dito sa ating sour cream and baking soda mixture, yung ating mixture ng butter at saka ng sugar at dalawang itlog. At saka po natin i-mix. Ayan po sure ko lang po na simot. So, sa exact sukat po ng ating mixture, so, gumamit po ako ng 1/4 na dried raisins. Yun. Tapos, 1/4 po na, tapos isang fruit cocktail na 255 grams. Tapos, isang bottle ng cherries. Alam niyo naman po yung botelya ng cherries. 127 grams ng kabote na cherries. So, siyempre po, may kasama pang syrup yun. Tapos, 2 cups of sugar, 2 large eggs, 1 whole butter. Yung buttermilk ang ginamit ko. At kailangan natin ng 4 na cups ng all-purpose flour. Tapos, 2 teaspoon ng baking soda. Minix ko po sa 2 cups na sour cream. Ngayon, nasalin ko na, ay imimix muna natin to. Mabuti. Bago natin idagdag yung ating remaining na 3 and 3/4 cups ng ating all-purpose flour. Mix muna natin mabuti. Ngayon, na-mix na. Magdagdag na po tayo ng ating 2 and 3 cups ng ating harina. Wait lang mga kapudi. Dakal tayo. So, 1, 2, 3 at 3/4. Ayan. So, kung gusto niyo pong magdagdag ng konting salt, pwede. Ako hindi po ako nagdagdag kasi yung binili ko pong nuts ay yung nakapack po yun. Nabili ko na po yan sa Pure Gold. Pero pagka yung nabili yung nuts ay yung wala pang, hindi pa po siya toasted, maglagay po kayo ng konting asin. Ayan. Para lang sa contrast ng sobrang tamis. So, hindi na po maglalagay ng asin kasi yung ating toasted mixed nuts ay mayroon na pong asin yun. Maalat-alat na. So, mix lang natin. So, yung baking soda ang magiging pampaalsa natin dyan. So, medyo konting alat na rin po yun eh. Ayan. So,
medyo hinahalo ko pa po mabuti kasi medyo sulok-sulok ng ating palanggana sa baba ay baka meron pa pong mga powder na makasingit. So, ngayon ready na po natin i-mix yung ating pinold na mga fruit cocktail, raisins, and mixed nuts. Ayan. Bongga po yung ating fruit cake. Ang daming sahog dito ba? So, ngayon, i-mix po natin yan. Pwede po kayo mag-add ng brandy kung gusto niya. So, ako hindi na po. Yan. Yan po yung fruit cake na nakakalasing. So, ayan. Halo natin yung ating mixture. So, hindi ko na sa gamitin ng wire whisk. Meron naman po akong sandok na kahoy o wooden spoon. O kung ano man ang English ng sandok. Nakalimutan ko na. Huwag na po tayong magpakahirap. Tagalog na lang. Hindi naman. Actually po kasi minsan pag on the spot po tayo nagbibideo, totally blackout po talaga yung ating isipan. Kahit na hindi naman tayo ganun kabobo, nabububo na rin po tayo. No? So okay lang naman din po yun kasi nga ang importante dyan yung matuto tayo kung paano yung paggawa nitong ating fruit cake. So, yan. Kailangan po natin ng may brandy. Pero, sabi ko nga po kanina, ayoko na may brandy. Pwede na po natin substitute yung liquid ng ating, ayan, cherries. Ayan. So, 60 ml. Ang kailangan natin, so, 120 ml times 2, no? So, yung 1 tablespoon ay 15 ml. So, kailangan natin ito ng 15, 30, 45, plus 15, 60. Tapos, 60 pa uli. 15, 30, 45, 60. 60. So, yan po ang aking substitute sa brandy. At, yan. Well, combine lang po uli natin, mga kapudi. Medyo lasang alak na rin po yung ating liquid ng ating cherries. So, mix lang natin at mag-preheat po tayo ng oven sa 375 degrees Fahrenheit. Tapos, pag binake po natin to ay maglagay tayo ng liquid. Yung pong ginagamit natin sa pagluluto ng leche flan pag sa oven. Diba, banyo maritawid din. So, maglalagay tayo sa tabi nito ng tubig na nasa lalagyan din na kagaya na lalagyan natin. Para hindi po ma-dry o medyo mag-dark brown yung ating fruit cake. So, mix lang natin para humalo mabuti yung liquid sa ating yan. Kita. Lagi na lang pong ang mix natin ay yan, ganyan. Paloob, palabas, paloob. Paloob, palabas. Yan. So, i-divide ko po ito sa tatlo. Pakita ko po sa inyo. Wait lang. So, yan na mga kapudi. Dito naman tayo sa ating chicken ham. Whole chicken ham. So, nakita nyo, ayan, naliligo na siya o nagsuswimming sa aking simple marination. So, para po sa aking simple marination ay 2 and a half cup ng soy sauce. Tapos po ay 3 teaspoon ng salt. Tapos, 3 buo po ng ating star anise. 3 stock na, ayun, para yan po, kapraso, ng cinnamon stick. 3 dahon ng laurel, whole peppercorn, o pwede rin pong durog na paminta kung ayaw ninyo, ng buo. At 1 buong pineapple juice. At saka po 3 cups of brown sugar.
Yan, ano pa ba yung nilagay ko? Ayun, isang buong mandarin o orange, tapos po isang lemon. Ayun, piniga ko po, tapos pinagsama ko, tsaka ko ni-strainer po at isinama ko po dito. Tapos sinalo ko po siya gamit ang wire whisk ng tunaw na po yung ating sugar ay ayan. Nilubog ko muna po itong side na to. After 30 minutes ay bibilingin ko po o babalik ta rin. So, yan po mga kapudi ang ating fruit cake. At kaya ang pangit ng kulay natin dito mga kapudi. Ayan. So, ayan po. Nilagyan ko ng flash mga kapudi. Pero sa personal po ay para po siyang kulay banana cake. Ayan. Medyo ma-brown po. Ayan. So, dito siguro kung may ilaw ay medyo light pa po siya. So, tatlo po yung order. Ayan, tatlo po yan. At, ayan, binaligtad ko na po yung ating chicken ham. Maya-maya ay pipirito ko muna po siya ng bahagya at saka po natin siya pakukuluan sa kanyang pinakamarinate. Pag po siya ay pinakulo ko, ay sasamahan ko po siya ng 3 buong bawang. Pero, syempre po ay hihiwaan natin dito sa dulo para lumabas yung pinakaloob ng bawang. Pero ganyan lang po siya buo. Lagay po natin sa loob ng tiyan ng ating chicken. Para habang pinakukulo po ay may lasa po siyang bawang. So yan mga kapudi, dyan ko po pinakukulo yung ating 3 chicken ham. Ayan. Mas maganda po sa mas malaking kaldero. Ayan. Tapos, nung medyo malapit na po siya matuyo, ay nilagyan ko po siya ng isang apple. In-slice ko po sa I think 10 na slice na ano. Tapos inilubog ko po dyan para po additional flavor sa ating chicken ham. So ayan na mga kapudi, nagpapagpa. Pinatay ko na po yung ating kalan. At ayan, hindi ko po alam kung bakit dyan sa aking video ay malight pero dito po ay ma-brown. So ayan lang po natin siyang mababad sa ating pinagpakuluan at pinagmarinate ng ating chicken ham. At ayan ko na po siyang mababad ng hanggang mamayang umaga. At i-glaze po natin sa kanila yung kanilang mismong sauce. Ayan. At mamaya po ay pagka reduce ko pa yung sauce nila ay tsaka ko po idadagdag yung ating pineapple ring. Ayan, yung pinakabilog na pineapple. So, ayan, medyo ito nalagas kasi po, hirap na hirap akong bilingin. Ayan po, mga kapudi, ang ating chicken hamonado or chicken ham. So, ayan mga kapudi, niyahon na po natin sa ating pinagpakuluan yung ating chicken hamonado. At ngayon po ay binudburan ko siya ng brown sugar at saka po itinutorch. Mamaya po ay ibabaliktad po natin yan yung kabila naman side. Pero doon na po natin siya ilalagay sa cling wrap para diretso balot na po pagka-torch po nung kabila. Tapos ito na po yung ating rellenong bangus. 6 po yan. Binalot ko na po sa cling wrap. At yung grab daw po ay 8 o'clock darating. At pipick upin yung ating mga i-deliver. Tapos, ito na po yung ating fruit cake. Ayan, 3 po yan, mga kapudi. Tapos, ito na po yung order na chili sauce, 3 po. Tinip ko po yung kanyang takip ng garapon at saka ko po ulit isinupot para po kung magtikman po siya sa daan ay ayan, nakasecured naman po. Hindi po siya kakalat sa ibang pagkain.
So, may daan po kami doon sa may talipapa sa amin. Kaya lang, alam ko po, binaba ko po doon. Kaya, dito po kami sa papuntang Candaba. Lumiko, may shortcut po dito sa, ano, papuntang Mangga, Candaba, Pampanga. Medyo, wow, umaabaw na po pala yung mga tubig, oh, sa patubig. At, ayan, ngayon lang po ulit ako nagawin dito. Meron na po palang mga, ayan, harang na malalaking bricks. Ayan, bricks po manawag yan. So, color black daw na gate na malapit sa bisita na may ban na black para daw po hindi ako maligaw. Ano kaya isda? Uy, ayan, may taniman ng kangkong, oh. Sama-sama sa tagulan. Sa likod, di ako kasya sa loob. Medyo malayo po yata yung bisita daw, sa may bisita. Alam ba yung bisita? Oh, bago doon malapit doon, malaking bahay na black ang gate. Teka lang, tingnan ko, check ko. So yun mga kapudi, kadating ko lang po sa bahay, katapos lang po namin mag-deliver at mag-grocery po ulit. So namili po ulit ako at meron po ulit akong pa-order bukas. So yun, 3 straight na po na araw yon. So ayun, mahataw po tayo ngayong ano na to. So napakaganda po ng buwan naman natin. So yan, thank you po sa pag-order po ni Ma'am Ruby Manahan. Ayan, maganda buwan naman, no? Dire-diretso. So yun mga kapudi, namili na po ako ng pang minudo. Yan, bali 4 na kilo, 1 kilong atay at 3 kilong ano po, pork menudo cut. Yan. Tapos, yung pong ating pampalabok. Yan, yung ating millennial na palabok. Kasi po yung iba nagugulat pagka ang gamit natin bihon tas masos. Hindi daw po ganun yung palabok. Ang inano po nilang palabok ay nakasanayan nila yung pasit malabon. Yung po yung toyo. Doon po kami laging nag-ano nanay na masarap eka yung pasit palabok na toyo. Sabi ko na ipansit malabon yun, iba yung palabok. Yung palabok po kasi ay masos. So, ito naman po yung ating mga gulay. Ayan. At, namili na rin po ako ng, ayan, yung panahog sa ating palabok. Ayan. Gagawin po natin ay crispy. Yan po. Tapos ay puset. At saka po, ayan, menudo, ay kalderetang chicken. Ayan, chicken kaldereta. So, yan, medyo mamahinga lang po ako ng konti at mamaya start na naman po ako magluto mga kapudi. So, ayan mga kapudi, hanggang dito na lang po muna. At, ayan, tayo po ay marami pang hugasin. Ayan, buti po ay medyo naglikpit na po si Martinez dito. So, yun, nag-deliver po kami ni Mr. Tapos po ay namili po uli. Tapos mamaya ay, ayan, lutuan na naman po dahil maaga po kukuhanin. Bukas yung ating mga pa-order. So, mag-iwan na po ang mga sangkap. Bisa-bisa na po para bukas ay madali na po tayong makatapos. So, hanggang dito na lang po muna mga kapudi sa mga, ayan, yung mga isi-shoutout ko po. Ayan, pasensya na at medyo na-stop po ng ilang vlog dahil po, alam niyo na may pa-order po tayo tapos nasira pa yung cellphone. So, ayan, antayin nyo na lang po muna natin yung susunod na vlog ko po. Ayan, pasensya na po talaga. So, huwag po sana magtatampo yung iba kung hindi po na ulit agad yung shoutout. Pero pinapangako po sa inyo na yan, shoutout ko po kayong lahat. Ayan, thank you very much po. At sa mga hindi ko na siya shoutout na yung mga matagal na nag-comment, pasensya na kayo, paramdam po kayo uli para ma-shoutout po kayo uli. Hanggang dito na lang po mga kapudi. Don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell. Bye-bye po. Dobling ingat po tayo. At God bless po sa lahat. At dobling ingat, dobling ano pa ba. Ayan. At wish ko good health po para sa lahat. Bye-bye po. Thank you.